Mag-uumpisa ang kwento ilang daang taon na ang nakakalipas, isang higanteng meteorite ang malapit ng babagsak sa kontinente nang bumagsak ito malaking pagsabog ang naganap at pagkatapos may mga lumitaw na mga daang-daang mga itlog sa binagsakan ng meteorite, at pagkatapos napisa ang mga itlog dahil doon nagsipaglabasan ang mga halimaw sa itlog. Sa di kalayuan nakita ng isang sundalo na napipisa ang mga itlog kaya't sinabi niya sa mga kasamahan niya ang mga itlog na ito ay napipisa at nagiging mga kawal ng insekto, hindi lang iyon nakikipaglaban din sila sa mga hukbo ng mga tao nang matapos niyang sabihin ito natapos na din ng mga halimaw na wasakin ang mga daang-daang mga hukbo ng mga militar, dahil doon tumakbo na siya para maligtas ang kanyang buhay at pagkatapos mabilis nagdaan ang mga taon may isang tao ang nagkaroon ng kakayahang lumikha ng espiritual na kontrata. Ang kontrata na ito ay nagpapahintulot sa mga kababaihan na gisingin ang kanilang mga espiritu pagdating ng tamang edad nila, habang ang mga kalalakihan naman ay ginigising ang kanilang kakayahan bilang mga master ng espiritual na kontrata na nagpupunan sa isa't isa, dahil doon ang kapangyarihan ng espiritual na kontrata ay nagbago ng takbo ng labanan na nagpanatili ng huling piraso ng dalisay na lumapin para sa sangkatauhan at pagkatapos makalipas ang isang taon na lumipas matapos ang kalamidad, ang Chingteng Academy ay naging bantog. Sa di kalayuan makikita ang isang babae para sumabak sa isang exam at pagkatapos hinawakan niya na ang crystal para masukat kung anong rank siya, matapos niyang mahawakan ang crystal agad naman siya nag-transform sa isang espada. Sa pag-transform ng babae sa isang espada tiningnan naman ito ng mabuti ng instructor, maya-maya lang sinabi niya na si Gulin ay isang C-rank na cleaver sword ang kanyang katangian ay talas. Sa sinabi ng instructor na dismaya naman ang babae na sinasabi sa isip niya ang lumabas na ito sa aking ay isang karaniwang C-level lamang, sa di kalayuan makikita ang bida na sinasabi sa isip niya ngayon ang naunang seremonya ng paggising ay isa lamang C-rank, sinabi niya pa kakarating ko lang sa lugar na ito at hindi ko alam kung anong talento ko ng espiritual na pagkontrata ang aking magigising. At kasunod nun sinabi ng instructor ang susunod ay si Xiao Mei. Sa pagtawag ng pangalan ni Xiao Mei agad naman siya naglakad patungo sa testing stone at pagkatapos hinawakan niya ito sa paghawak niya agad naman umilo ng pagkaliwanag dahil doon napapikit siya ng kanyang mga mata habang sumisigaw dahil doon napasabi ang kapwa niya mag-aaral sa tingin ko napakaganda ng talento niya para mag-react ng ganyan ang testing stone. Pagkatapos niyang sambitin noon napatapos na din sa pag-transform si Xiaomi sa spare, dahil doon ang instructor nanlaki ang kanyang mga mata na sinasabi si Xiaomi ay may S-rank na espiritual na kontrata, sinabi pa niya may dugo na may marka at hindi lang iyon may pilak na sibat, at ang kanyang katangian ay na espiritu ay immortal na diwata. Sa sinabi ng instructor ang mga mag-aaral ay nanlaki ang mga mata sa gulat na sinasabi hindi ako nakakita ng S-class na nakabonding na espiritu sa Chingteng Academy sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon hindi ko inaasahan na ito ay lalabas dito ngayon sinabi niya pa mayroon pa itong dalawang katangian, at pagkatapos katanong napatanong siya sa isip niya ito na ba ang tunay na halaga ng isang S-rank na espiritual. Dagdag pa ng kapwa niya mag-aaral may isang tao rin na nagkaroon ng S-level na talento ng espiritual noong nakaraang taon kung pagsamahin sila ni Xiaomi siguro hindi na sila mapipigilan. Sa sinabi ng kasamahan niya pinatahimik niya naman ito dahil palapit na si Xiaomi sa kanila na binabalaan ang kasamahan niya may boyfriend na si Xiaomi kaya tumahimik ka na. Sa sinabi ng kasamahan niya agad naman sumunod ito. At pagkatapos lumipat ang tagpo habang hinahawakan ni Xiaomi ang bida na sinasabi hands-on, maghiwalay na tayo. Sa sinabi ni Xiaomi nanlaki naman ang mga mata ng bida sa gulat, habang natutulala pa ang bida dagdag ni Xiaomi nagising ko ang S-class espiritu kaya hindi tayo magkapareho ng mundo na sa ngayon, at pagkatapos sabihin ni Xiaomi iyon umalis na siya na sinasabi huwag mo na akong lapitan pa sa hinaharap. Sa sinabi ni Xiaomi panandalian natulala ang bida dahil doon pinagtawanan siya at tinutuyan ng kapwa niya mag-aaral dahil doon tiningnan ng bida si Xiaomi habang palayong ito sa isip-isip pa ng bida nagising niya lang naman ang isang S-rank espiritual na kontrata naging ganon na siya, dagdag pa niya sa tingin mo ba Xiaomi tulad pa rin ako ng dating sip-sip. Hindi mo lang alam nagbago na ako, at pagkatapos bumalik sa nakaraang noong magkasama pa sila habang minamasahe at pinagsisilbihan niya pa si Xiaomi,
hanggang sa umabot sa punto kung saan pinagsasabihan ang pangunahing tauhan ng mga masasakit na salita, at pagkatapos bumalik na sa kasalukuyan habang tinitingnan ng bida ang kanyang sarili sa salamin sinabi niya sa panahon ng espiritual na kontrata ang malakas ang pinakamahalaga sa buhay na ito, dagdag pa niya hindi na ako magiging katulad ng dating sipsip. At pagkatapos naglakad na ang bida habang naglalakad siya sinabihan siya ng kapwa niya mag-aaral hands-on wala kang kwenta kaya bitawan muna siya, dagdag pa ng kapwa niya mag-aaral hindi kayo bagay isa lang maliit na ibon samantala ang si Xiaomi ay isang phoenix. Sa sinabi ng isa niyang kapwa mag-aaral sinabi pa ng isa ng may panunuya sa bida tama ka dyan at pagkatapos may pagbabanta nila sinabi sa bida kung hindi mo pabibitawan si Xiaomi tuturuan ka namin ng magandang leksyon kaya kung ako sayo umalis ka na. Sa mga pagbabanta ng kapwa niya mag-aaral hindi naman natinag ang bida at sarkastiko niyang sinabi sa mga hanggal isa lang kayong grupo ng mga sipsip, dagdag pa niya na may pagbabanta hindi ba kayo nag-aalala na baka magising ko ang isang S-rank o mas mataas pa na talento, sa mga pagbabanta ng bida tinuya lang naman ito ni Xiaomi at harap-harap niyang pinamuka sa bida na hindi siya karapat dapat sa kanya, sa mga pangmamaliit ni Xiaomi sa bida hindi niya naman ito nagustuhan, at maya-maya lang tinawag na ng instructor ang bida, sa pagtawag ng instructor agad naman naglakad ang bida papunta sa testing stone at pagkatapos ng makalapit siya hinawakan niya na ito, sa paghawak niya hindi naman nag-react ang testing stone dahil doon tanong sa isip ang bida bakit wala reaksyon ang testing stone. Samantala sa di kalayuan ng makita ni Xiaomi ito pinagtawanan niya naman ang bida na may panunuyan niyang sinabi tulad ng inaasahan ko sa isa walang kwentang kagaya mo, dagdag pa niya hirap ka na nga magising at pagkatapos gusto mo pang gisingin ang talento at ang espiritual mo, at pagkatapos tinuwanan siya ng lahat dahil doon sinabi pa ni Xiaomi saan na ang sinasabi mong S-level o mas mataas pa. Sa sinabi ni Xiaomi naging mataas ang mga loob ng kapwa niya mag-aaral at pagkatapos sinabi nila talagang tama ang naging desisyon ni Xiaomi na maghiwalay kayo, dagdag pa niya saan na ang pinagmamayabang mo kanina sobrang yabang mo, sa mga sinabi nila agad naman umilo ng pagkalakas-lakas dahil doon nanlaki ang mga mata ng bida, sa di kalayuan nanlaki naman ang mga mata ng nagmamaliit kanina sa bida habang si Xiaomi pinagpapawisan sa kanyang mga nakikita. At pagkatapos sinabi niya ito ay isang S-class na pagkagising ngunit nang lalo pang lumakas ang pag-ilaw napasabi ang lahat hindi isa itong SSS class at pagkatapos lumabas ang status ni Hanzon, isang SSS level na may talento ng espiritual na kontrata, na may kasamang banal na paggising. Sa pagkakita ni Xiaomi sa status ni Hanzon nanlaki ang kanyang mga mata na napapatanong paano ito nangyari imposible. Sa isip-isip pa niya ang isang SSS rank na espiritual na kontrata ay nangyayari lamang isang beses sa 100 taon, dagdag pa niya ang tanging ang mga nakakagising lang nito ay ang pinakamalakas at pinakamataas na antas. Sa kabilang banda sa mga nasaksihan ng kapwa mag-aaral niya nanlaki naman ang kanilang mga mata habang napapatanong ano bang kalokohan itong nasasaksihan ko, ang mga SSS level na espiritual na ito ang makakapagbago ng kasaysayan. Sa tanong ng kasamahan niya sinagot naman siya ng kapwa niya mag-aaral oo tama ka sa sinabi mo, at pagkatapos pinaliwanag niya ang huling SSS rank na espiritual na kontrata ay ang isang nagbabago ng takbo ng digmaan sa pagitan ng mga tao at ng kawan ng insekto, na tumulong sa sangkatauhan na magkaroon ng matibay na pwesto para sa kaligtasan, dagdag pa niya kung hindi dahil sa maagang pagpanaw ng dakilang eksperto na iyon maaaring nakamit na natin ang kompletong tagumpay. Sa pagkarinig dito ng mga babae dali-dali naman sila nagsipagtakbuhan sa bida na sinasabi ng lang ako ang piliin ko sa pagdahil nagkakaagawan na sila sinabi ng nasa unahan ang piliin mo isa akong A-grade na espiritual ang aking katangian ay isang sky comforting knife comfortable itong hawakan. Sa sinabi ng nasa unahang babae hindi naman nagpatalo ang kapwa niya babae sinabi niya ako ang piliin mo isa akong A-rank na espiritual na kontrata kahit hindi mataas ang aking taas ngunit bihasa naman pagdating sa kama. Sa sinabi niya hindi rin nagpatalo ang iba kaya nagpatuloy sila sa pagsabi ng kanilang mga rank. Sa kabilang banda ang bida hindi naman makapag-isip ng maayos dahil sa mga pang-aakit ng mga kababaihan, maya-maya lang may lumapit na isang babae at pagkatapos hinakawan niya ang bida sa pisngi na may pang-aakit niyang sinabi big bro ako ang piliin mo mayroon akong 360 na share ng cosplay outfits sa bahay,
kaya kung ipakita sa iyo iyon araw-araw at hindi lang iyon madami pa bukod dun, sa mga paanyayan niyang matatamis hindi naman dito naakit ang bida at pagkatapos naglakad na siya na sinasabi sa mga kababaihan pasensya na, pero ayaw kong pumili sa ngayon. Sa isip-isip pa niya isang mga grupo ng mga walang kwentang katangian, kung pipiliin ko ang isa sa inyo papabagalin niyo lang ang pagbilis ng aking progreso at pagkatapos naglakad na palayo ang bida at kasunod nung tiningnan niya na ang kanyang abilidad habang tinitingnan niya ito, lumapit naman si Xiaomi sa likuran ng bida at pagkatapos sinabi niya ng may pang-aakit hands-on, hindi ko inakala na gising mo ang S-rank o mas mataas pa na talento ng spirit contract, nagkamali ako sa iyo kanina kaya pwede ba magkabati na lang tayo. Sa mga mabubulaklak na salita ni Xiaomi nakuha naman ang atensyon ng bida kaya nilingon niya ito, at pagkatapos ginamit niya ang kanyang isang abilidad para matingnan niya kung anong status ang meron si Xiaomi. Sa pagtingin niya sa status ni Xiaomi lumabas naman ang pangalan Xiaomi, rank S grade spirit partner, anyo naging anyo mula as dugong batikang pilak na sibat, mga katangian, immortal, engkanto, espiritu hindi kailanman nauubusan, divinity. Wala, sa kanyang nakita panandalian tumahimik ang bida ngunit si Xiaomi sinabihan niya ang bida ng may pang-aakit kung papayag ka maging partner ko, papayagang kitang hawakan ang kamay ko simula ngayon, sa sinabi niya tiningnan lang naman siya nito ng bida sa isip-isip pa nito ang galing ng aking kakayahan, ang banal na kaalam ay tunay na pagpapakita sa akin ng lahat ng nakatagong impormasyon tungkol sa mga espiritual na kontrata, sa hindi pagtugon ng bida sinabi ni Xiaomi hindi ka pa rin ba kontento? Kung ganun, tatanggapin ko na lang ang isang halik, o di kaya isang beses na palabas sa linya, sa mga gagandang alak ni Xiaomi tinanggihan lang naman ito ng bida dahil doon nanlaki ang mga mata ni Xiaomi sa gulat. At pagtapos naglakad na ang bida palayo kay Xiaomi, sa paglakad palayo ng bida na bahala naman si Xiaomi kaya napaisip siya hindi peren ba sapat iyon, at pagtapos sinabi niya sige gagawin na natin ang hindi mo pa nagagawa isang beses sa isang araw. Sa sinabi ni Xiaomi hindi naman ito pinansin pa ng bida sa isip-isip ni Hanzon sa susunod gagamitin ko na ang aking divine insight upang makahanap ng angkop na mga kontratang espiritu, dahil sa pagsawalang bahala ni Hanzon kay Xiaomi pinagtawanan naman siya ng kapwa niya babae na sinasabi itigil mo na ang pagpapanggap na ikaw ay isang dalisay at inosenteng bulaklak, hindi mo na maloloko ang kapatid kong si Hanzon dyan. Sa sinabi ng isang babae sinang-ayunan lahat ng babae at pagtapos sinabi pa nila kanina iniwan mo ang kapatid namin ng walang salita, at ngayon nagbabalik ka sa kanya, ang kapal ng mukha mo talaga. Dagdag pa ng nasa unahan ng may panunuya kung hindi lang dahil sa campus beauty na si Xiao sa university na nagkaroon lang ng e-level na talento, tingin mo may makakapansin pa sayo. Sa mga sinabi ng kapwa niya babae napakagatlabe na lang si Xiaomi sa galit. Sa di kalayuan may dalawang babae na nagsasabi kung ang pag-uusapan ang campus beauty ng Qingteng Academy ay talaga namang maganda siya ngunit sa kabilang banda naman walang silbi ang kanyang bond spirit, maliban pa dun isang din lamang siyang E-rank na spirit contract. Sa sinabi ng sana unahan, sinabi ng katabi niya bihira ring makita iyan kahit isang beses sa isang siglo. At pagtapos nagtinginan ang dalawang magkaibigan habang pinaparinig kay Sia isang walang sibling spirit na contract, siguradong hindi magtatagal si Sia Yue sa academy, dahil sa kanilang pangbobuli kay Sia napatayo na lang ito ng matuwid habang may malungkot na ekspresyon, ngunit kahit alam na nila na sobrang naaapektuhan na si Sia lalo pa nilang binyuli na sinasabi tama ka dyan, kahit may pumili man sa kanya hindi rin siya makakapasa sa evaluation ceremony. Sa narinig ni Sia napatanong na lang siya sa kanyang kaisipan habang tumutulo na ang kanyang luha sa kalungkutan bakit ganito ang trato nila sa akin, dagdag pa niyang tanong dahil ba sa paggising ko lamang ng isang e-rank na spirit, dahil sa kanyang sinabi may napagtanto naman siya kaya tumakbo na lang siya palayo sa mga kaklase niya habang tumatakbo ito hindi naman siya nakatingin sa kanyang daan kung kaya nabangga niya si Hanzon, dahil sa pagbangga niya sa bida bahagya naman siya nawala sa balance niya kaya malapit na ito matamba. Dali-dali naman ni Hanzon ito sinabihan niya mag-ingat ka habang inaabot ang kanyang kamay para saluin siya sa kabutihang palad na salo niya naman ito, nang masalo niya na ito agad naman umingi si Hanzon ng tawad dahil sa hindi niya sinasadyang mangyari iyon kung kaya tinanong niya ang babae kung maayos lang ba siya.
sa tanong ng bida bago pa ito makatugon ginamit niya na ang kanyang divine insight at pagtapos tumugon si Sia ayos lang ako, kasunod naman ng pagtugon ni Sia ang paglabas ng kanyang status, pangalan Sia Yue. May S-rank na spirit, contract na nag-transform mula sa trait ng Foxy Chin, divinity wala, dahil hindi pa rin nagigising at may mga hindi pa alam na partikular na detalye. Sa nakita ni Hanzon naging seryoso naman ang kanyang muka at sa isip-isip ni Hanzon na napapatanong Foxy Chin. Klase E. Maya-maya lang napag-alaman ni Hanzon ang Foxy Chin na ito ay isa sa 10 sinaunang divine artifact bukod pa dun ito ring ang tanging E-rank. Maya-maya lang sinabi ni Sia ngunit gayunpaman ang aking talento sa Divine Awakening ay maari nang hindi na siya natapos sa pagsasalita niya dahil alam niya sa isip niya na hindi naman siya kayang tanggapin ng kausap niya ngayon kaya't iniba niya na lang ang usapan na nagtatanong sa bida habang hinahawakan niya ito na saktan ba kita. Maya-maya lang may napagtanto si Sia sa kanyang ginawa kaya agad naman siya humingi ng pasensya dahil sa sobrang pag-aalala niya, sa pagkakita ng bida na medyo nababahala sa kanya si Sia agad naman ni Hanzon sinabi nagkamali ka ng intindi ang ibig kong sabihin ay, bago sabihin ni Hanzon pinakalma niya muna si Sia kaya't hinawakan niya ito sa no para kumalma at pagtapos niyang kumalma sinabi ni Hanzon nais kong imbitahan kang sumali sa isang kontrata, dagdag pa ni Hanzon tanong papayag ka ba, sa tanong ni Hanzon tumugon naman si Sia na nalilito ba't ako. Samantala sa di kalayuan sa pagkarinig ng mga kababaihan hindi naman nila matanggap na ang pinipili ni Hanzon na makipagkontrata ay isa lamang E-rank na espiritu, na walang silbi dagdag pa ng nakablo mas pinili mo pang magkaroon ng isang kontrata sa isang E-rank na espiritu na walang kwenta kaysa akin. Kahit si Xiaomei hindi rin matanggap ang mga desisyon ng bida kung kaya sinabi niya nang may luwaan makikipaglaban ako sa iyo Sia, maya-maya lang dumating ang isang punong guro ng Qingteng Academy na ang pangalan si Che Guangpo, na tumututol sa desisyon ni Hanzon ngunit sa kanyang pagtutol hindi naman ito nagustuhan ng bida kaya tiningnan niya ito ng matalim. Sa pagtingin sa bida sa guro niya ng masama agad naman nagpaliwanag ang guro Hanzon, naintindihan ko ang kabataan na paghanga, pero ang pagbuo ng kontrata sa isang espiritu ay hindi dapat gawin ng walang pag-iingat, tandaan mo ikaw ang kinabukasan ng dakilang Sia, may misyon kang talunin ang mga insekto na hukbo at bawiin ang mga nawalang lupain para sa sangkatauhan, at pagtapos tiningnan ng punong guro si Sia ng masama. Sa pagkakita ni Sia na tinitingnan siya ng punong guro ng masama sa pagkakita niya dito agad niya naman nilingon si Hanzon at pagtapos nangingiyak niyang sinabi tama ang punong guro, ang talento ko ay hindi karapat-dapat para sa iyo, maya-maya lang sa di kalayuan may nagsabi sandali lang sa pagsabi niya agad naman tumahimik ang lahat at pagtapos pinakilala ang nagpatihil na si Zhao Hu, ang tagapangalaga ng Deep Blue City at pagtapos sarkastiko niyang sinabi kay Hanzon na kagawa ka ng malaking gulo ngayon. Samantala sa di kalayuan nakita ni Xiaomei ang kanyang ninong kung kaya lumapit ito habang kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa, ngunit hindi niya na ito pinansin ang mga salita ng mga pagpupuri ni Xiaomei at nagtungo ng kung saan naroon ang bida at pagtapos pasigaw niyang sinabi kakabasa ko lang ng balita na ginamit mo lang ang iyong SSS rank na talento para bulihin ang aking mahal na inaanak dagdag pa niyang tanong totoo ba iyon? Sa di kalayuan natutuwa naman si Xiaomei sa mga nangyayari subalit sa tanong ni Zhao Hu, pinagsawalang bahala lang naman ito mga tanong niya sa bida, dahil doon nagalit si Zhao Hu sa pagsawalang bahala niya sa mga tanong niya kung kaya sinabi niya habang hinahawakan ang damit ng bida mayabang ka dahil lang sa iyong talento. At pagtapos may pagbabanta niyang sinabi maniwala ka man o sa hindi, ako si Zhao Hu walang sino man sa Deep Blue City ang manggahas na makipagkontrata sa iyo, kaya kung ako sa'yo matutokang sumunod, dahil sa mga narinig ni Xiaomei tuwang-tuwa naman ito na sinasabi tama kaya bilasan mong humingi ng tawad at pagtapos makipagkontrata ka na sa akin, kung hindi ka susunod diretso kang ilalagay ng aking ninong sa blacklist. Sa sinabi niya tiningnan lang naman siya ng bida na para lang siyang insekto at pagtapos sinabi niya karapat dapat ka ba doon. Sa sinabi ng bida nanlaki naman ang mga mata ni Xiaomei sa galit, dahil doon nang makita ng ninong niya na sobrang pinahiya ang inaanak niya agad niya naman pinakawalan ang malakas niyang sampal,
sa paparating na sampal hindi naman dito natinag ang bida sa gagawin niyang atake, nang malapit nang tumama ang atake ni Zhao Hu pinigilan naman ito ng punong guro na pinaalalahanan ang vice-kapitan nila na huwag magpadalos-dalos dahil isa siyang SSS rank na awakening, at bukod pa doon na i-report ko na din ito sa nakakataas. Sa sinabi ng punong guro hindi na nagtangkang atakehin pa si Han Zhan ngunit humingi naman ng isang kondisyon si Zhao Hu na makipagkontrata siya kay Xia Yuwei, na walang silbing espiritu, kung hindi siya papayag sa aking kondisyon, wala nang dapat pang pag-usapan, at pagtapos may pagbabanta ni Zhao Hu sinabi kung hindi siya susunod sa aking kondisyon sisirain ko na siya ngayon, sa sinabi ni Zhao Hu agad naman sumang-ayon na makipagkontrata si Han Zhan kay Xia Yuwei, at pagtapos may pagbabante ni Han Zhan sinabi ngayon araw ay wala nang makakapagpabago ng aking desisyon at kasabay nun ang paglapit niya kay Xia Yuwei. At pagtapos niyaya na ni Han Zhan para mag-sign na ng kontrata, sa pagyaya ng bida napatingin si Xia Yuwei at pagtapos sinabi niya pasensya na, kung nagdulot man ako ng problema sa'yo, sa paghingi ng pasensya ni Xia Yuwei tumugon naman ang bida hindi mo kailangang humingi ng tawad, kasi karapat dapat ka, sa sinabi ng bida napanatag na si Xia Yuwei kung kaya nag-umpisa na sila nag-sign ng contract. Sa pag-sign nila ng contract may nabuong mga kadina sa paligid nila at pagtapos ginamit na ng bida ang kanyang banal na karunungan, sa paggamit niya unti-unti na lang nabubuksan ang nakatagong lakas ni Xia Yuwei, maya-maya lang unti-unti na si Xia Yuwei nag-transform at kasunod na napagtagumpayan niya na dahil doon natuwa naman ang bida habang hinahawakan niya si Xia Yuwei bilang isang Zephyr at pagtapos lumitaw ang status ni Xia Yuwei, pangalan Xia Yuwei, rank SSS Spirit Contract, anyo naging anyo mula sa sinaunang divine weapon Foxy Chin, katangian wala, divinity, tapang ng espada at puso ng lot, nang makita ito ng bida agad niya naman ito ginamit sa paggamit niya lumabas naman ang pagkalakas-lakas na killing intent, dahil doon napatanong si Han Zhan sa isip niya ito na ba ang mahika ng isang SSS rank na spirit contract. Bago pa niya mapagtanto ang sagot sa katanungan niya agad naman lumabas ang mga pwede niyang i-cultivate na skill dahil doon nanlaki ang mga mata ni Han Zhan sa pagkakita niya dito habang napasabi sa isip niya napakalakas ng soul contract na sa isip ko tunay na synchronize nito ang pangunahing pagpatay, at pagpapagaling hindi lang iyon ito rin ang pangunahing suporta ng mga composition musikal, dagdag pa niya habang manghang-mangha sa kanyang mga nakikita ito ang isang all-rounder na walang kahinaan, at pagtapos makalipas ang ilang sandali bumalik na muli si Xia Yuwei sa taong niyang anyo, nang makabalik siya gulat na gulat naman siya sa kanyang mga nasaksihan dahil ang kanyang E-grade naging SSS grade na ngayon, dahil sa kanyang kasiyahan agad niya naman niyakap si Han Zhan habang nagpapasalamat. Sa pagyakap ni Xia Yuwei bahagya naman nataranta ang bida habang tumutugon ng walang anuman, at maya-maya lang natapos na ang seremony dahil doon nagsipag-alisan na ang lahat. Sa kabilang banda habang paalis sila Xiaomei agad nagsabi si Xiaomei sa kanyang ninong napahiya ako kanina dahil kay Han Zhan hindi lang iyon nawalan din ako ng dangal, kaya kailangan mo akong bigyan ng hustisya ninong. Sa sinabi ni Xiaomei tumugon naman ang ninong niya huwag kang mag-alala nakipagkontrata na siya sa isang E-grade na espiritu, kaya nasira na ang kanyang talento, tsaka huwag ka na mag-alala dahil patuloy ko parent siyang pahihirapan sa Deep Blue City, dagdag pa niya naayos ko na ang lahat para sa pagsusuri ng master ng spirit contract para sa iyo bukas, bukod pa dun tandaan sa Deep Blue City, ako ay parang isang Diyos dito. Sa pagkarinig ni Xiaomei agad naman siya nagpasalamat. Sa pagpasalamat ni Xiaomei agad naman napatingin ang ninong niya sa kanyang malalaking kokomelan at tumugon ano ang silbi ng pasasalamat mo sa akin. Dagdag pa niya paano mo ko masusuklian sa pagpapasalamat lamang lahat ng ginagawa ko. Sa sinabi ng ninong niya agad naman tumugon si Xiaomei ng may ngiti tera sa dati nating lugar doon na lang kita susuklian. Sa sinabi niya agad naman umapoy ang mga mata ng ninong niya sa sinabi niya bukod pa doon nang wala ng sinayang pang oras agad niya na sinabihan si Xiaomei Tera na ngayong araw mag-enjoy tayo, mabilis lumipas ang oras kinagabihan. Sa forum nakakagulat isang estudyante mula sa Qingteng Academy sa ating lungsod ang nagising na may SSS grade na talento sa Spirit Contract Master, ngunit bumigay sa pagnanasa at piniling makipagkontrata sa isang E-grade na walang silbing espiritu. Renowned critic Mike Arthur ay nagpahayag na ang kabataang ito ay kulang sa responsibilidad at nasasangkot sa ganap na kitawa-tawa at mapanirang mga gawain. Zhao Hu,
Ang kapitan at pansamantalang kinatawan ng mga Guardians ng Deep Blue City, ay nagpahayag na ito ay isang personal na desisyon at tumangging magkomento pa, bagaman ang Guardians Organization ay nagpakita ng pagkadismaya. Ang publiko ay kusang nagpasa ng petisyon upang paalisan ang ganoong parasito na nagsasayang ng mga mapagkukunan ng akademya mula sa Deep Blue City at ipatapon siya sa Lower District bilang babala sa iba. Sabihin mo lang kung may gusto ka pang ipabago. Sa pagkakita ng Jauho natuwa naman ito sa isip-isip pa niya nagpagawa ako ng post tungkol sa negatibong balita tungkol kay Hanzon sa forum at talagang nagkaroon ito ng epekto habang nagpapatuloy pa siya sa kanyang mga sinasabi. Si Xiaomei ay napapaiyaw sa sarap ng kanyang nararanasan, habang napapaiyaw pa ito sinabi niya sa ninong niya talagang ang galing mo parent. Sa sinabi ng inaanak niya napatanong ang ninong niya habang nanggigil sa anong bagay ako magaling. Sa tanong niya tumugon naman ang inaanak niya habang napapaiyaw, ito mahusay ka sa lahat ng poses sayon. Sa pagkarinig ng ninong niya natuwa naman ito kung kaya lalo niya pang binilisan. Nang binilisan niya ito lalo pang napaiyaw sa sarap si Xiaomei kung kaya lalo pang natuwa si ninong sa mga iyaw ng inaanak niya. Kung kaya nasabi ng ninong niya ang mga opinyon ng publiko ay panimula pa lamang, kapag nagsimula na ang pagsusuri ipapaintindi ko sa kanya kung ano ang tunay na kalupitan. Sa kabilang banda naman si Xiaomei ay lalo pang napapaiyaw sa pagbilis lalo ng ninong niya maya-maya lang natapos na ang ninong kung kaya agad niya naman ito pinutok sa loob ng papaya ng inaanak niya kung kaya napasigaw ito habang napapakapit sa kumot. Mabilis lumipas ang oras. Kinabukasan sa content matapos kumuha ng dalawa ng pagkain agad naman sila naglakad para humanap ng upuan, habang naghahanap sila napansin naman sila ng kapwa nila mag-aaral kaya napasabi siya sa kasamahan niya tingnan mo, di ba siya ang basurang espiritu na grade. Sa sinabi ng kasamahan niya agad niya naman ito tiningnan sa pagkakita niya ito agad naman ito tumugon sa kasamahan niya tama ka dyan siya ngayon, ang grade na espiritu na nakipagkontrata kay Hanzon, nasabi pa niya hindi lang iyon ginamit niya rin ang kanyang kagandahan para makipagkontrata sa kanya si Hanzon. Nang marinig ito lahat ni Zia Yue nalungkot naman ito at agad humingi ng tawad sa ating bida. Sa paghingi niya ng tawad hinawakan lang naman ito ng ating bida ang kanyang noo at tumugon huwag kang humingi ng tawad sa lahat ng bagay, tandaan mo ikaw ang dalagang pag-asa ng paaralan kaya magkaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. Sa pagkarinig dito ni Zia Yue nawala naman ang kanyang kalungkutan at patapos na upo na sila nang makaupo na sila agad naman sinabihan ng bida ni Zia Yue kumain ka ng mas madaming almusal upang hindi tayo mahuli mamaya sa pagsusuri ng mga master ng espiritual na kontrata, dagdag pa nito kalimutan mo na rin ang mga tao na iyon, mamaya ipapaalam natin sa kanila kung gaano tayo kalakas, sinang-ayunan naman ito ni Zia Yue. Habang nag-uusap pa sila may nagtanong sa likuran ng bida ikaw ba si Hanzon? Sa pagkarinig ng bida dito agad naman ito lumingon sa likuran niya, nang makalingon na ang bida kasabay nun ang pagpapakilala ng nagtanong sa kanya na si Wang Lumao. At pagtapos may pagkasarkastiko niyang sinabi ng mga tao sa labas na ikaw raw ay isang SSS level na henyo, pero sa tingin ko, hindi ka naman ganoong kagaling. Sa pagmamaliit niya sa bida pinagsoalang bahala lang naman ito ng bida at agad nagtanong sa lalaki kung sino ka, tumugon naman ang lalaki ng may pagmamayabang ako si Wang Lumao, ang bagong kontrata ng espiritu ni Xiaomei. Sa pagkarinig dito ng dalawa napahagalpak naman silang dalawa sa narinig nila, nang marinig ito ni Wang Lumao agad naman ito lumapit na nagagalit at tinuro ang bida na nagtatanong bakit ka natatawa. Sa tanong ng hanggang tumugon naman ang bida habang pinigilan niya ang kanyang pagtawa may naisip lang ako ng isang nakakatawang bagay. Sa pagkarinig dito ni Xiaomei agad niya naman ito nilapitan si Wang Lumao at pagtapos pinaalala hanan niya ito huwag kang dumikit sa taong iyan dahil isa lamang siyang tao na nahulog sa isang kaibigan at malapit nang ipatapon sa mababang distrito bilang isang walang silbing master ng espiritual na kontrata. Dagdag pa nito malapit nang magsimula ang pagsusuri kaya umalis na tayo, agad naman sumang-ayon si Wang Lumao subalit bago ito umalis binalaan niya ang bida hintayin mo ako lang ako kung paano ko ipapakita sa iyo ang aking lakas.
Sa sinabi ni Wang Lumao binaliwala lang ito ng bida, mabilis lumipas ang oras at malilipat ang tagpo sa pagsusulit makikita ang isang instructor na nagsasabi sa mga mag-aaral na mag-uumpisa na ang pagsusuri bukod pa dun pinaliwanag niya rin, ang mga antas ng mga pagsusuri sinabi niya ang pagsusulit na ito ay may mga iba't ibang mga antas ng kahirapan para sa bawat yugto. Ang pagpasok sa isang yugto ay itinuturing na tagumpay, matapos niya ipaliwanag ay nasabi niya na lumapit na ang unang lalahok sa ating pagsusuri na sila Xiaomei at Wang Lumao. Sa pagkarinig nila dalawa agad naman sinabi ni Wang Lumao kay Xiaomei Tera na agad naman sumang-ayon si Xiaomei at pagtapos naglakad na sila patungo sa pagsusulit. Nang maka-rating sila sa lokasyon agad naman nag-umpisa na ang pagsusulit kung kaya nagbukas na ang isang pinto ng unang antas. Sa pagbukas dito maririnig ang mga yapak ng isang halimaw, at maya-maya lang umungol ng pagkalakas-lakas ang halimaw mapag-aalaman na isa itong bogback moth, dahil sa pag-ungol ng pagkalakas-lakas ng halimaw, agad naman sinabihan ni Wang Lumao si Xiaomei na pag-transform, agad naman nag-transform si Xiaomei habang nag-transform pa ito sinabi ni Wang Lumao oras na para magsimula, pagtapos agad na siyang sumugod sa bogback moth, kasabay ang pagpakawala niya ng malakas niyang atake, nang tumawa na ito hindi naman ito nagalusan man lang ang bogback moth, nang makita niya ito dali-dali naman ito nagsagawa ng distansya at pagtapos hinihanda niya ang pinakamalakas niyang atake sa lakas niya na buo ang malakas na apoy sa kanyang sibat kasabay ang pagpakawala niya ng kanyang malakas na atake nang tumama ito tumagos sa tiyan ng bogback moth. At maya-maya lang nagsipaglabasan na ang mga dugo ng bogback moth at pagtapos winasiwas na ni Wang Lumao ang kanyang sibat upang matanggal ang mga gulo ng bogback moth. Nang makita ito lahat ng mga mag-aaral nanlaki naman ang mga mata nila sa gulat na sabi ganito ba ang isang S-grade na espirito at isang master ng espiritual na kontrata. Grabe sobrang lakas dagdag pa nito lalo na ang pagtusok niya sa matigas at makapal na balat ng bogback moth, sa isang tira lang ay nawasak ang tiyan ng bogback moth talaga hindi ito mapaniwalaan. Sa kabilang banda sa mga leader nang makita ito ng matandang leader napakomento naman ito sa kanyang mga nakita na sabi niya pwede na rin ito kahit papano. Sa sinabi ng matanda agad naman tumutol si Wei Qing ang pinuno ng unang distrito na sabi niya guro mahina lang ito tingnan mo nahihirapan na sila sa isa palamang bogback moth, para lang silang mga basura. Sa narinig ng matanda agad niya naman ito binatukan na pinaalalahanan ilang beses ko na bang sinabi sayo na tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan palagi, dagdag pa nito sumasalungat ka ba sa mga sinasabi ko? Sa pagbatok sa kanya ng laki naman ang kanyang mga mata na sinasabi hindi ko magagawa na sumalungat kaya tigilan mo na yan guro. Sa kabilang banda habang tinuturuan pa ng matanda ng magandang leksyon si Wei Qing na sabi ng pinuno ng pangalawang distrito ang mga batang ito na may mga S-grade na espirito ay mga mahina kung malakas lang sana sila dapat natapos na iyon sa isa lamang atake, ngunit hindi dahil sobrang hina nila, at nasabi rin niya hindi lang mahina kulang din sila sa disiplina. Sa narinig ng ninong ni Xiaomei nanlaki naman ang kanyang mga mata sa galit at maya-maya lang agad niya na pinatigil ang lahat dahil doon tiningnan siya ng isang leader, at kasabay ang pagbalik ng eksena sa arena habang inaapakan ni Wang Lumao ang bogback moth binati naman sila dalawa ng mga manunood dahil sa pagkatalo nila sa bogback moth, bukod pa doon nasabi rin nila na break nila ang dating record ng Qingteng Academy sa antas ng kahirapan na 6, dagdag pa nila habang tuwang-tuwa tunay na karapat dapat talaga sila bilang isang S-grade, habang pinagpapatuloy pa sila ang papuri sa dalawa na patanong ang kasamahan niya. Paano naman si Hanzon? Agad naman tumugon ang kasamahan niya sa narinig si Hanzon ba ang pauunang iyon na nakipagkontrata sa isang E-grade na espirito, at nasabi pa niya tingnan natin ang itsura niya mamaya kung paano siya mapapahiya. Sa narinig ng kasamahan niya agad naman ito tumugon na tumatawa siya na ang kasunod kaya panoorin natin kasi siya na ang kasunod sa narinig lalo pang natuwa ang kasamahan niya. Sabay ang pagsang-ayon niya at maya-maya lang agad na inanunsyo ng instructor ang susunod na manglalahok na si Hanzon at si Xiao Yuwei at matapos niyang tawagin ang dalawa ay agad niya naman ito pinapasok sa entablado sa narinig pumasok na agad silang dalawa at maya-maya lang unti-unti bumubukas ang pintuan nang mapansin ito ng ating bida agad naman siya naghanda makalipas lang ng ilang sandali tuluyan nang bumukas ang pintuan kung saan makikita ang mga naglalakihang gamo-gamo kasabay ang paglabas ng antas antas isa na may 10 itim na gagambang gamo-gamo, sa nakita ng ating bida napaisip naman ito na napapatanong sa isip niya 10 mga gagambang gamo-gamo ganito ba talaga ang antas ng una?
Sa kabilang banda nang makita ito ng mga manunood nanlaki ang kanilang mga mata sa nakikita na napapatanong sa isip nila ito ba ang mga pagtutok sa isang SSS grade na espiritual na kontrata. Habang pinuproseso pa nila ang mga kasagutan sa kanilang katanungan ang dalawang binata ay natutuwang hinihintay kung paano mapapahiya ang bida na sabi pa nila ng may pangungutiya, tingnan natin kung paano siya mawawasak ng mga halimaw. Sa kabilang banda sa mga leader na sabi ni Lin Jingshun sa kapwa niya leader ang antas ng kahirapan ng pagsusulit na ito ay iba, para maintindihan palalo ng kapwa niya pinaliwanag niya ito ang bawat tao upang masala ang mga piling tao. Ang mga may SSS grade na talento ay dapat humarap sa antas ng kahirapan na 10 beses na mas mataas kaysa sa iba. Sa mga aymanong kahinya ay sinang-ayunan naman ito ng lahat ngunit bago pa man mapagpatuloy ay bumalik ang tagpo ilang oras bago mag-umpisa ay sinasabihan si Lin Jingshun ng hanggal na ninong ni Xiaomei na gawing mas mahirap ang pagsusulit ni Han Zhan para hindi siya pumasa. Hindi naman nagdalawang isip pa si Lin Jingshun at agad naman ito sinang-ayunan niya at pagtapos bumalik na sa kasalukuyan sa isip-isip pa ni Lin Jingshun pasensya na Han Zhan kung ginawa ko ito. Kasalanan mo din naman dahil binangga mo ang maling tao, at pagtapos ng eksena sa mga leader bumalik na ang tagpo sa ating bida habang naghahanda na ito para harapin ang mga gagambang gamo-gamo nakuha niya naman ang atensyon ng isang master sa isip-isip pa nito habang pinapanood siya sige gusto kong makita kung hanggang saan ang limitasyon mo bata, at maya-maya lang inanunsyo na ng instructor na mag-umpisa na sa narinig agad naman kumilos na ang mga gagambang gamo-gamo. Nang makita ito ng bida agad niya naman siya naghanda ng malakas na atake at pagtapos nang makita niya na nang malapit na sila agad niya naman pinakawalan ang malakas niyang atake sa lakas ng kanyang atake ay makikita ang hangin na sobrang lakas na parang mahahalin tulad sa isang espada, at maya-maya lang tumaman na ito ang malakas na atake ng ating bida sa lakas nito makikita ang mga gagambang gamo-gamo na napapasigaw sa sakit maya-maya lang unti-unti na silang nagsipagbagsakan sa arena. Ang hanggal na kanina pa hinihintay kung paano mapapahiya ang bida ay nanlaki ang mga mata sa kanyang mga nasaksihan, kahit na ang babae ay ganun rin ang naging reaksyon niya nang makita ito, sa isip-isip pa nito habang napapatanong talaga bang isa lamang iyang E-grade na espiritu. Nasabi pa niya kung siya ay isa lamang E-grade na basura, ano naman ang itatawag sa akin mas masahol pa sa basura. Habang pinagpapatuloy nila ang mga tanong sa sarili nila, bumalik ang tagpo sa hanggal na si Lin Jingshun na gulat sa kanyang mga nasasaksihan na napapatanong sa isip niya paano ito nangyari. Sa kabilang banda sa nakita ni Wei Qing natuwa naman ito sa isip-isip pa nito napapasabi inabot ako noong nakipaglaban ako sa gagambang gamo-gamo ng 30 segundo para patayin lang sila ngunit, ang batang ito inabot lang ng 1 segundo. Habang natutuwa pa si Wei Qing, napansin ng isang misteryosong leader na parang may mali at parang may hindi sinusunod ang mga patakaran ng pagsusulit. Nasabi pa nito masyadong tinaasan ang antas ng kahirapan ng pagsusulit sa kanya, bago pa ng misteryosong leader mapagtanto ang mga nangyayari. Ay lumapit na si Zhao Hu sa misteryosong leader sa paglapit niya nilingon naman ito ng misteryosong leader at pagtapos pinaliwanag dito ni Zhao Hu sa misteryosong leader habang pinagpapawisan ito ay pansamantalang idinagdag ng aming mga tagapagtanggol ng Deep Blue City, upang lalo pa di magduda ang misteryosong leader ay gumawa ito ng mga nakakapaniwalang mga salita na naniniwala kasi kami na ang mga kabataan ay hindi dapat sayangin ang kanilang mga talento at magbigay ng masamang halimbawa kaya sinagawa namin ito. Sa mga narinig ito ng misteryosong leader ay bahagya naman ito na sumang-ayon ngunit sa loob-loob nito nagdududa na ito ngunit pansamantala niya ito binaliwala. Si Zhao Hu na nagtataka na kung paano nangyari ito ang napapatanong na sa isip nito paano naging ganito kalakas ang batang ito, nasabi pa nito habang nanggagalaiti sa galit mamaya tingnan natin kung paano mo haharapin ang 20 na itim na talaga sa susunod na round. Sa manangkahi ni Zhao Hu ay sinang-ayunan naman dito si Wei Qing may kasiyahan pa nitong sinabi ganito rin naman dati ang hinarap natin noon sa atin pagsusulit noon, kahit na ang misteryosong matanda ay ganun rin ang naging sagot at pagtapos ay iminungkahi niya na umpisahan na ang susunod na round gusto kong makita kung hanggang saan ang limitasyon niya, sa utos ay agad naman inumpisahan na ang pangalawang level, at makalipas ang ilang sandali ay nagsipagsugod na sila.
Nang bidaag ito ng bida ay agad naman ito naghanda na ng malakas niyang teknik at makalipas ang 1 segundo ay natapos niya nang mainihanda ang malakas niyang teknik na muo ang malakas na oras sa kanyang paligid kasabay ang pagpapawala niya at maya-maya lamang ay tumama na ito sa mga halimaw sa lakas ng isinigawa niya ay maririnig ang mga iyawan ng mga halimaw sa sakit makalipas lamang ng 1 sandali ay nagsipagbagsakan ang mga halimaw sa baba ng arena.